What if meron tayong mga items na paulit-ulit at gusto natin kunin yung summary niya? Tulad nito. Meron tayong table dito sa mga prutas na paulit-ulit like yung apple. So, ilagay natin revenue to. May kita tayo, may bumili. Yung orange paulit-ulit, banana. Ayun, orange, melon, lemon, tapos apple. So, syempre, kailangan natin ng summary niyan. For what purpose? So, yung apple, gusto natin malaman for the sake of inventory kung ilan ba yung apple na na-consume. Tapos, magkano yung revenue lahat in total. No? Gagawin kasi natin dito, kung mano-mano natin to, yung apple, i-add natin to lahat ng apple dito. So, ganun yung mangyayari. So, pwede kang magkaroon ng error kasi mami-miss out mo yung iba. Di ba? So, maduduling ka. So, normal din yan yung human error. So, yung gagawa na niyan, yung trabaho, si Microsoft Excel na. So, dito natin gagamitin ang formula na SUMIF function. So, ako pala si Kuya F, isang licensed civil engineer at saka licensed master plumber. At yung tutorial natin dito para mapadali ay para maiwasan yung mga ganitong scenario. So, dalawa pa rin yung situation na kinukonsider ko, general at saka construction. So, itong mano-mano na addition, so gagamitin natin yung SUMIF function. So, ito kasing SUMIF function, meron kasi itong tatlong arguments, no? So, una, range o yung mapa mo. So, yung map kung saan yung criteria mo makikita. So, apple kasi, yung hinahanap natin, una, yung mga prutas. So, ito yung magiging range mo o yung mapa mo. Diyan niya hahanapin. So, tapos, comma, criteria naman yung kasunod. So, anong criteria? So, itong apple, ito yung hahanapin niya. Kung anong nakalagay dito, lagyan natin. Kung orange din yan, hahanapin niya lahat ng orange. So, dito na cell, apple kasi nakalagay, so hanapin niya yung apple. Tapos anong purpose niya? Hanapin niya yung sum range. Pieces kasi yung kailangan natin dito. So pieces din na mapa or yung array, no? O range niya. Ayan. So makikita natin dito 20 yung sagot. So kung mano-mano nating i-sum up to 5 plus 8, 13 plus 2, 15 plus 5, 20. So tama to. 'Di ba? Kung i-drag natin to pababa, 'di ba? Ganyan. So, magbibigay na siya ng sagot sa iba kasi paulit-ulit lang. Pero take note dito kasi nga gumagamit tayo ng array, 'di ba? No? Gumagamit tayo ng function dito na mapa, no, o range. So, pag bababa ka kasi, tulad kung i-drag mo siya, bababa lahat ng mga limiter niya, boundary niya. Gaya nito, so kung lalakihan ko to, no? So, orange, bumaba siya kasi nasa orange, 'di ba? Nasa baba naman siya. Ito dito, apple, automatic yan bababa. Orange, tapos ito, lemon, no? Yung criteria bababa. Pero yung mga mapa mo, bumababa naman. No? So, yun yung iwasan natin, hindi pwedeng ganon. No? Kasi nga, may instances dito na hindi na makakount. Ilagay natin itong apple dito. So, ilagay natin, nagkamali ka pala, hindi apple to siya. 'Di ba? Dapat orange pala to. Ganyan. So, kung i-enter ko to, dapat yung orange, magpa-plus to ng 5 dito. Kasi total niya 15, 'di ba, nung una. Yan, 15 to. 'Di ba? 15 siya, bakit? Kasi nga may 10 dito, orange, tapos may orange dito na 2. So 12 plus 3, 15. So tama naman, 15. So what if gagamitin ko to orange, no? Nagkamali pala ako, hindi to apple kundi orange. So may mga alteration, may napapalitan. So ito magkaka-error na siya. Bakit? Dapat supposedly 20 yung lalabas dito sa orange. Tapos mababawasan kasi yung apple na 5, mali kasi ito. Magiging 15 to dapat, 'di ba? 15 at saka maging 20. Tama, pag i-enter ko tong orange dito, yan. Si apple lang yung nabago pero si orange hindi, 'di ba? Naging 15 lang, no? Dapat sana ito, yan, 'di ba? Ito yung mga orange. 'Di ba? Kung meron kang mga alterations kasi, pwede kasing magkamali yan. 5 plus 10, 15 plus 2, 17 plus 3, 20. Diba? So, mali na to. Bakit? Kasi nga, yung mapa mo, hindi niya na isama yung orange sa taas. No? Bakit niya hindi nasama? Kasi dinidrag mo lang agad. Yan, dinidrag mo lang agad, bababa lahat. So, dito sa banana, kung ilan yung binaba niya, 1, 2, 3, 4. No? 4 yung binaba niya. So, dito din, bumaba din siya dapat 1, 2, 3, 4. No? So, ano ba yung solusyon natin dyan? So, yung solusyon natin dyan, ilalak mo dito pa lang sa umpisa. I-delete natin to kasi mali yan. No? Ibabalik natin to ng apple. Yan. Yung sum if mo kasi, yung mga mapa mo, kailangan mo siyang ilock. So, sum if ulit,
same pa rin ng application, itong range dito, ito pa rin, pero i-lock mo siya na hindi na siya gagalaw. Kahit ano pang drag mo sa baba, mananatili siya, yung mapa mo, as is lang. So, ito, i-click mo lang yung F4. Ganyan. Kapag meron ka na makita ng mga dollar sign, ayun, naglalak na yan yung cell mo o yung range mo. So, para mas maintindihan natin itong pag-lock ng cell, gagawa tayo ng ibang video para mas maintindihan natin kung kailan tayo mag-lock, tsaka kailangan din natin malaman kung kailan din tayo mag-unlock. No? So, ano ba yung mga significance niyan? So, dito, for the sake sa video na to, ilalak lang muna natin lahat ng mga maps. No? Okay na tong range natin, nakalock na. So, criteria natin, ito, Apple. So, dito, hindi ka maglalak kasi gusto mong bababa siya. Kada row na babaan niya, bababa din yung criteria mo. So, tapos, yung sum range niya, ito, ilalak mo din to. Kasi ayaw mong bababa yan kasi hindi makakount eh. So, F4 din, no, di ba? So, F4 lang naman yung i-click mo dyan para mag-lock. So, nakalock na, then enter na ulit. No? Same lang din naman yung kanina, 20. No? Tapos, i-drag mo siya ulit. Same pa rin kanina. Yung kaibahan lang, kung titignan mo dito, same pa rin yung mapa niya. Yun. Yung bumaba lang, yung criteria, pero yung mapa mo as is siya. No? So, importante to. Basta gagamit kayo ng SUMIF function, pag involve yung array, mapa, no? Range, meron siyang instances na hayaan mo lang siya, i-unlock mo siya, pero kadalasan talaga, ilalak mo talaga yung cell, no? Ilalak mo yung range. No? Kasi para dito, hindi siya gagalaw pababa. So, okay na to. No? I-try natin yung kanina, orange, di ba? Papalitan natin to ng orange. So, magiging 1520. Di ba? Dapat 1520 to mag-update yung dalawa. So, orange. Ayan, 1520. Di ba? Kung magiging banana man to, ayan, 'di ba? So, nag-a-update yung banana, tapos yung orange din napalitan. So, ganun yung approach nitong SUMIF function. So, dito naman sa total, so ito. So, ganun pa rin, SUMIF, no? Total mo siya. So, range mo, yung apple pa rin yung pinahanap natin eh, 'di ba? Criteria natin is prutas, so ito pa rin yung mapa mo, 'di ba? Mapa. So, ilock mo naman to, F4. Criteria, yung kasunod. So, criteria, apple. O, 'di ba? So, hindi mo siya ilalak kasi gusto mo siyang bababa. Tapos, sum range. So, yung total mo, ito yung hinahanap mo yung total. So, ito. Yan. Tapos, ilock mo din. Kasi kung hindi mo ilock, bababa na naman yan. So, ganito lang yan. So, meron tayong 400. 400. So, hanapin natin yung grand total niya. So, grand total. So, nung mga unang vlog ko, sum, di ba? Ito yung mga natuto natin sa unang episode. So, 3165. So, equal siya. So, equal yung naging total dito. So, what if ang dami mong mga items dito nakalista sa baba, di ba? So, dito, sinasummary niya. Di ba? Kasi gusto mo lang makita yung inventory kung ilan yung mga na-purchase. Di ba? So, may tanong dito, what if kung magdadagdag tayo ng mga items? Kasi tuloy-tuloy to eh, di ba? So, what if yung meron kang kita dito like orange naman, di ba? Karoon ka na dito ng kita sa orange, no? Tapos 10 oranges, di ba? So, yung 10 dito, yung 15 dito, madagdagan dapat ng 10, di ba? So, pag enter mo diyan, walang nadagdag. No? Bakit walang nadagdag? Di ba? Kasi yung mapa mo hanggang dito lang. Ito lang yung mapa mo eh. Dito ka lang nagka-count. So, ano ba yung dapat gawin natin dito? Kasi gusto mong i-count to eh. Kasi for inventory, meron kang magkano ba tong orange? So, 115, di ba? So, dapat magto-total din to. Yung 150 na kita, dapat mag-a-add dito. Di ba? So, hindi gumalaw. Kaya yung 3,165, hindi na siya tugma. Di ba? Hindi siya tugma. Kailangan magtugma to. So, ano ba yung problema dito? So, yung mapa mo, di ba? Yung mapa, dapat nakasagad siya pababa. Eh, continuous naman to. So, araw-araw, oras-oras, may bumili. So, magdadagdag yan, magdadagdag, di ba? Ganon yung approach niyan eh. So, yung mapa mo, baguhin mo. No? So, instead na i-select mo ito, ganyan, so, i-select mo na lang lahat. Ito, buong column. So, itong formula mo, baguhin natin. So, slight ng pababago. Same lang din naman kanina, pero baguhin natin yung mapa konti. So, SUMIF, ito, SUMIF,
Instead na ganito, 'di ba? Yung buong column. Click mo 'yan. So yung magiging hindi na number yung ilalagay niya kundi AA. No? So ibig sabihin 'yan infinite, no? So lahat hanggang baba. Hindi mo na alam kung saan 'yan papunta, 'di ba? Hanggang saan hanggang ano yung dulo niyan. So AA tapos i-lock mo ulit, no? Lock pa rin. Kasi nga para hindi siya bababa. So criteria, Apple, 'di ba? Tapos comma, yung pieces, ito naman, dito ka na mag-click. Instead na ito lang yung gamitin mo, click mo yung buong column. So i-lock mo naman ulit. Yan, tapos enter. O same pa rin, 20, 'di ba? Pero ito 15 yung kanina to, 'di ba? Na mapa. So what if kung i-drag natin to, tapos may nagdagdag na 10 kasi, 'di ba? Kanina. So what if i-drag ko to, magiging 25 na yung orange na yan. So yan, magiging 25 na kasi na kinount na niya yung nasa baba. Ayun. Yun na yung mapa niya. Yung mapa niya ito tapos ito. So ganun din dito sa total cost natin, total revenue. So sum if. Yan. So yung mapa niya ito, lock, criteria, Apple, huwag i-lock, tapos sum range, total. Ito. Yan. Tapos lock. Yan. Tapos enter. Yan. So 400. So dapat kapag i-drag to, magiging equal sa 3315 kasi nga itong 3165 yung una pa to eh. Ito, nung luma kasi ito eh. No, yung mapa niya hindi niya kasama 150. Pero kung ito na, i-drag natin yan pababa, yung mapa niya buong column na. So pag drag natin dito, nag-a-update na siya. Yan 315. So subukan natin. Dito kung maglalagay tayo ng isa pa, no? Nag-a-add tayo ng row. So banana, no? Yan, banana. So kung may dagdag na bumili, like ilang banana, isa lang, di ba? Kahit isa lang, isang banana. So yung kasalukuyan nating inventory dito 14 pieces, di ba? So kung may isang madagdag, dapat mag 15 na 'yan, no? 15. So kapag i-enter natin dito, dapat mag-update siya. Ayun, so 15 na, no? Tapos yung cost niya, magkano ba yung isang banana? So 10 pesos. So magdadagdag to ng 10 pesos. Instead na 140, magiging 150 yan. Kung magdadagdag tayo ng price dito para makumpleto yung table, ayan, nag-150 na siya. Kasi na-add itong 10 pesos. So, same na, 325, 3325. So, ganun ka-powerful yung sum if na function. So, meron pang ibang tanong dito, what if kung merong ibang items? So, ilagay natin, nagkaroon ka ng peers, di ba? Peras, di ba? Kung meron kang another item dito, tapos 10 yung bumili, tapos magkano ba yung isa? 50, lagay natin 50. Sobrang mahal na siguro to. No? So, 500. So, naging yung total mo, naging 3825. Pero dito, wala. Hindi na credit yung 500 kasi wala ditong item. No? So, walang item. So, gagawin natin, idagdag lang din. Yun. Diba? So, i-cut natin to, ibababa natin dyan, tapos maglagay tayo ng peers, no? Na item. Ayan. So, hinahanap niya. Hinahanap niya kasi nga yung formula dito, ayan, hinahanap niya pa rin yung peers kasi same lang din naman yan na approach. Ayan. So, ayan, kung meron kang ibang items naman ito na dagdag, dagdagan mo din dito sa summary mo. No? Kung meron ka naman dito, dadagdag naman peers ulit, di ba? Peers, tapos may isa bumili. So nahulaan na natin kung anong kasunod, magiging 11 to. Tapos, ano yung magiging outcome dito sa magiging 550. So, tama ba? 1, magiging 11. Tapos, yung price niya, 50. So, 550. Ayan. Tapos, ulit-ulit na lang to. So, balik tayo sa Apple. Ganyan. So, merong 10 bumili. Ganyan. 10. So, magiging 30 na to dapat. Kapag i-enter ko to, dapat ma-record siya into 30. Ayan. So, ganun siya. So, magkano ba yung isang apple? 15. Hindi, 20. Okay. 20. So, dapat masama na yung total niya. Okay. So, sa general, ganun yung proseso niya. Sa construction naman, ito yung kadalasang nangyayari. So, meron tayong items dito. Cement, sand, gravel, rebar. So, ulit-ulit kasi. Bakit? Kasi may items dito na pang footing lang. O, diba? Kung mag-request ka ng materials, footing, merong column, beams,
'di ba? So, iniisa-isa mo kasi hindi mo pwedeng sabayan para mas detailed yung estimates mo pag-request mo ng materials o yung bill of materials. So, pero kailangan mo pa rin ng summary, 'di ba? So, ilan ba yung semento na kailangan? So, pwede lang naman mano-mano, 'di ba? Quantity, ito, plus. Pero yun nga, pwede kang maduling. Pwede kang magka-error nito. So, what if marami na yan? Ito, partida lang kasi ito, naka-arrange lang siya na same lang yung mga items niya. So, what if merong ibang items dito, like may items sa footing na wala sa columns, tapos meron dito sa columns, kaya pwede kang malito, 'di ba? Katulad nito, may 16 mm dito, may 10 mm, 'di ba? Dito walang 10 mm. So, meron pang ibang items 'yan na maging dahilan kung bakit malilito yung gumagawa nito. So, yun nga, i-apply natin yung sa general na ideas natin na natutunan. So, dito, sum if lang naman, di ba? Sum if. Yan. So, una, yung mapa. Create ka ng mapa mo. So, ito. Diretso ka na dito. Tapos, lock mo, F4, comma. Tapos, ano ba yung criteria mo sa cement? No? Comma. Huwag i-lock. Tapos, quantity. Kung ilan ba lahat. No? Click natin dito. Tapos, mapa natin. Lock natin. Di ba? So, close parenthesis, enter. So, meron tayong 35. So, check natin kung 35 ba talaga. So, 20 plus 10, 30. Lahat. Tapos, plus 5 dito. So, 35. So, tama yung ginawa natin. So, i-drag na natin to lahat. Yun. So, ito na yung nagiging answer niya. So, unit of measure. So, same lang naman yung unit of measure dito. So, i-copy na lang natin. So, yung total natin, ganun pa rin, sum if. Di ba? Sum if ito, lock, tapos criteria, cement, wag i-lock, tapos dito ka naman sa total. No? Tapos, i-lock mo, tapos enter. Di ba? So, meron ka ng cost dito, drag mo lang lahat yan. Ayan, meron ka na. Tapos, grand total, para ma-check mo, siyempre, dapat mag-equal siya dito sa grand total mo. Kasi ito, naka-plus to, naka-add to, kada subtotal. Di ba? Kada item. So, ito yung total una, no? E27, total ng footing, plus total ng column, total ng beams. So, yung total niya, grand total is 20,000. So, dito, gawa din tayo ng grand total for checking natin. So, sum, lahat. No? Dapat mag-equal to dito sa kabilang grand total. Ayan. So, makikita natin, mapapansin natin, equal siya. So, tama yung ginawa natin. So, ganun ka-powerful yung sum if function, no? Marami ka pang pwedeng paggamitan nito. So, it's up to you kung paano mo siya i-handle, utilize sa current na trabaho mo. Pero ito talaga yung isa sa pinaka nagagamit lalo na sa construction. So, I hope may natutunan kayo sa tutorial natin. So, kung meron kayong mga katanungan, so i-comment lang below. Tapos, kung meron kayong gusto matutunan din ng mga formula, mga questions nyo, so pag-aralan natin at saka gagawan din natin ng video sa susunod na episode. So, salamat sa inyong pagtutok at ingat kayo.